Pero yung mga ninuno ko, yung Salvador, at saka yung kasamang naging sundalo yan. Si Gregorio del Pilar, yung tigaturo ng mga sundalo. 6,000 katipunero ang nagkampo sa Real de Cacarong, ngunit kalaunay nabatid ng mga Kastila na nagkakaroon ng pagpupulong, kaya naman unang araw ng Enero 1897, bahagya pa lamang sumisilip ang araw, isang di malilimutang pangyayari ang naganap. Nang sila'y dumating dyan nga sa ituktok ng Real na yan, doon sila nagkaroon ng labanan. Ang kanilang gamit lamang ay buho ng kawayan at saka kaunting itak lamang. At ang kanilang isang kanyon na inilagay nila sa puno ng mulawin, yung sudsud na ginagamit sa pang-araro, yun ang bala nila. Samantala ang dala ng mga Kastila ay mga rifle. Yung lusuben, inano ng bombang yung kakanyon. Umatras, pero 3 putok lang daw. Ang inabot ng kanyon, sumabog. Pagkatapos nung malaang naramdaman lang na nawala yung kanyon, yun nanggali sa Baliwag, sa Rafael at sa Plaridel, nagtalakop. At doon, napatay yung maraming tao. Meron 2,000 na nagdapa na laro sa kuta. Ayon sa kasaysayan, maraming Bulakenyo ang nagbuwis ng buhay. Naging pula umano ang lunti ang damo, dulot ng umagos na dugo ng mga nasawing Pilipino at Kastila. At yung mga namatay ay inilagay nila doon sa isang balon. Ginawa nilang taguan. Kanya nung mamatay sila, ay doon din inano ng mga Kastila. Yung sinasabi kong isa sa nakaligtas ay yung si Alfonso Castro, na doon sa ilalim ng hukay na yon, sa salansa ng mga patay, ay meron pa ng isang buhay. Dahil sa pangyayaring ito sa Cacarong, noong 1924 sa itaas ng gulod na ito itinayo, ang rebulto ng Inang Filipina, isang bantayog na nagpapaalala sa katapangan at kagitingan ng mga nagbuwis ng buhay. Sa kasalukuyan, isa sa ipinagmamalaking tourist spot sa bayan ng Pandi, ang Real de Cacarong de Sili, nagsilbing inspirasyon na dapat lamang pag-ingatan at ipagmalaki. Dahil sa hilig sa kasaysayan, isang nobela tungkol sa naganap sa Cacarong ang nilikha ni Architect Rolando Mendoza o Caroli, katuwang ang kanyang ama na dating board member ng Bulacan na si Ka Erning Mendoza at kanyang kapatid na si June Mendoza. Ang itsura ng Cacarong bago magkaroon ng himagsikan. Dinescribe ko yun. Dinescribe ko rin yung mga unang pamilya, unang angkan na nanirahan sa Cacarong. Dati nang meron pamayanan sa Cacarong. It is a progressive place na ng mga pare, mga praile. Doon nila kinukolekta yung buwis. Meron ng mga taberna ron, meron ng mga palengke doon. Ang Republika ng Cacarong, binuo ito ng mga katipunerong mostly, mga tiga-Bukawe, tiga-Bigaa, at tiga-Angat. At yung dating bayan ng Rizal na ang tawag ay Morong, San Mateo, doon galing mostly ang mga katipunero na nagbuo ng Republika ng Cacarong. Sa kanyang pagpupursiging magsulat ng isang aklat ng Real de Cacarong, kanyang hinanap ang mga kamag-anak ng mga bayaning nasawi noong panahong iyon. May mga pangalan na yan. Nabuhay sila at lumabas at namatay sa Cacarong. Sabi ko sa akin ni Bukal, anak, punta mo yung bantayog doon, andun ang mga pangalan ng bayani. Isa-isa mong tunguhan, alamin mo kung sino-sino yan. Saan ang langkan nila, sino yung apo nila, at magtanong ka, magpakwento ka. May mga pangyayari sa Cacarong na sa tanging aklat lamang ni Caroli nakatala. Yung massacre sa Cacarong, ito yung after na makuha ng Kastila yan, lahat ng mga patay dyan, sinunog nila. Then lahat ng nakatakas na nag-evacuate sa Nugan, sinundan ng Kastila yan. Nais ipahatid ng may akda sa lahat ang diwa ng pagiging makabayan. It's about time na we must stand on our own historical. Yun ang ating gawing basihan sa kadakilaan. Hindi yung present crop of heroes natin, mostly athletes, ang ating basihan ng ating
nasyonalismo, yung mga old model natin, mga heroes natin dati na they're willing to die even without money. Iisa lang ang hangarin ng mga bayani ng Kakarong, dulot ng kanilang katapangan at kagitingan. Nais nilang lumawig ang pagmamahal sa inang bayan. Marami sa kanila ay hindi naitala sa kasaysayan ng pangalan, ngunit sa pagbabalik tanaw, naway mabatid natin sa likod ng tinatamasang kalayaan, ay mga bayaning buhay ang inilaan na dapat nating higit na pasalamatan. Susunod, ang ikalawang republikang isinilang sa lalawigan ng Bulacan, ang Biak na Bato Republic. Higit pa sa lugar pasyalan ang Biak na Bato sapagkat ang kasunduang naganap dito sa panahon ng kolonyalismo ay hudyat ng katapusan ng himagsikan. Tunghayan natin ang ikalawang republikang isinilang sa ating lalawigan. Saksi ang lente ng kamera sa hindi matatawarang anyo ng mga yungib sa Biak na Bato. Natatangi ay talagang mapapamangha sa mga formasyon ng bato, saliw ng hangin sa dahon at agos ng tubig sa paanan. Biak na Bato National Park ay dineklara ni President Manuel L. Quezon noong 1937 bilang isang national park dahil sa historical value na ito, kasaysayan natin. Dito nagtago si General Emilio Aguinaldo noong panahon ng kanilang pakikipagkibaka sa mga Kastila. Ilan sa mga pangunahing kuweba ng Biak na Bato ay bukas para sa publiko na nagnanais masaksihan ang mga likas na yaman at saksing pipi sa mga makasaysayang pangyayari upang makamit ang ating kasarilan. Pag napunta ka sa Biak na Bato, parang hindi kumpleto yung pagpunta mo rito kung hindi mo marating yung Aguinaldo Cave at saka yung Bahay Paniki Cave. Doon sa Aguinaldo Cave, yun yung isang kuweba na kung saan dinadaluyan ng tubig. Meron siyang underground water na lumalabas. Bahay Paniki Cave, yung pag nakita mo doon, parang yung rock formation niya sa loob. Nakikita mo yung parang mga hagdang-hagdang ng mga rock formation at saka sa isang parte na yon meron yungib na kung saan doon namamahay yung mga milyon ng paniki. Ang tanggapan cave parang isang open cave lang na medyo malit lang naman, kaya lang yun ay natatagpuan doon sa entrada na papunta ng Biak na Bato. Mga 200 to 300 meters ang haba. Ang luwang naman, tama-tama lang yung pasukan ng 2 tao. Yung ambush cave na kung saan yung mga sundalo nagpapakita kung may mga makita silang mga kalaban noon, tapos tatakbo sila, doon sila dumadaan doon sa kuwebang maliit na masikip na yon at doon inaabangan naman yung mga ibang kasama nila. Perpekto ang likas na disenyo ng mga yungib ng Biak na Bato. Akma rin ang mga puno, mayamang bukal ng tubig. Ang buong lugar ng Biak na Bato tila sadyang inukit ng panahon para magluwad ng isang republika sa piling nito. Nakapanayam namin ang isa sa mga apo ni Brigadier General na si Simon Tecson na siyang isa sa mga kawan ni Aguinaldo noong panahon ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila.
ang nalaman ko tungkol sa biyak na bato ay ang aking mga natuklasan at nabasa kaugnay sa aking lolo, si Simon Texon. Ayon sa aking natuklasang pagsasaliksik, nalaman ko na si Aguinaldo sa Cavite, so nagkaroon ngayon ng Tejeneros Convention. From then, nagkaroon sila ng usapan, pero hindi natuloy yun, hindi nagkasundo, nag-away sila. Kaya nagkagalit na sila, nagkahiwalay. Dahil doon, nag-umpisa na ngayon na matalo si Aguinaldo ng mga Kastila sa Cavite. At lalo na, higit pa, nag-concentrate ang mga Kastila upang talagang kalabanin sila. Dahil doon, napilitan siya ngayon na tumakas. Ayon kay Odi Corpo sa kanyang libro, sinabi niyang ang unang napiling puntahan ng grupo ni Aguinaldo ay ang lalawigan ng Bataan. Ngunit dahil sa higpit ng patrolya ng mga Kastila sa Manila Bay, bigo sila na sumuong sa nasabing bayan. Nakarating sila sa Makati, sa malapad na bato. Doon sila nakatakas. Hanggang nakarating sila sa San Mateo Rizal, sa kampo ni Licerio Hieronimo. Pagkaraan niya nun, ayun na nga, nakarating sila sa biyak na bato. Panahon pa ni Isidoro Torres at mga sinaunang ninuno natin ang pagpili sa biyak na bato bilang kuta, sapagkat nahihilera ang biyak na bato sa mga ilihan o matataas na lugar na suktol ang tarik, ngunit ligtas na silungan ng bawat nasalanta o may pinagtataguang kalaban. Dahil strategically placed, kaya pwede na makapaghanda o makapagtago. Ikalawa, sa panig ng mga Katipunero, sa mga Pilipino, ito'y malapit sa San Miguel. Na pwede doon nanggagaling ang kanilang mga pagkain, suporta, mga sundalo, nandun sa lugar na yun, no? Ang mga babae, ang mga bata, diyan pansamantalang lumilikas habang nagkakaroon ng mga digmaan. Kung nandiyan ang kalaban, nabalitaan nila, bago pa, lumilikas sila sa mga ilihan. Pag dumating ang kalaban, kung ito'y malakas kaysa sa mga nagkukuta doon, ang daming pwedeng pagtaguan. Isa na dyan ang mga mahigit 100 kuweba na sa loob ng kabundukan ng biyak na bato. Habang pinagkukutaan ng grupo nila Aguinaldo ang biyak na bato, itinatag ang isang republikang magsusulong sa karapatang pantao at daan sa isang malayang buhay para sa bawat Pilipino. Na constitution nito ay halos word for word, verbatim, kinopya sa constitution ng Dimaguayo, isang probinsya sa Cuba. Itong constitution naman na ito ay provisional constitution lang naman. Gaya ng pangkasalukuyang Republika ng Pilipinas, ang Republika ng Biak na Bato ay naglalayon din ng mabuti para sa karapatang pantao. At mayroong isang provision doon na natatangi na sinasabi na pagkalipas ng 2 taon mula nang ito ay maipahayag, mapagtibay, meron siyang takdang panahon kung wala na magiging epektibo ang konstitusyon. So, Ilan sa isinusulong ng kanilang probisyon ay ang mga sumusunod. natatag ang Republika ng July 7, 1897. Pero ang Constitution nito ay napagtibay noong November 1, 1897 sa isang kapulungang mga leader ng himagsikan. Magandang banggitin din na sa panimula, preamble ng Constitution, sinasaad doon ang paghihiwalay ng Pilipino sa pamamahala ng Espanya. Ang binanggit na kasunduan ay tinatawag na Pact of Biak na Bato. Pero kung titingnan yung kasunduan ng Biak na Bato, wala noon, walang naisulong na pagbabago na kanilang hinihingi. Kung titingnan mo, bentahan lang ang nangyari. Anong binenta? Binenta yung himagsikan. Mahina na rin ang Kastila. Pero pumasok sila Aguinaldo sa kasunduang pangkapepaan. Pero nung pa man, naiisip na Aguinaldo ang makipagkasundo. At ang naging tagapamagitan niya ay si Pedro Paterno.
Pero kung titumbukin mo, kung pag-aaralan mo, parang karugtong yan ang nangyari kay Bonifacio.